Inirerekomenda ng Teachers Dignity Coalition na paigtingin ng Department of Education ang mga hakbang laban sa bullying. Sa gitna ito ng resulta ng isang global study na ang Pilipinas ang may pinakamataas na insidente ng pambubuli sa mga paaralan. Ayon sa isang estudyanteng nakausap ng Balitang A to Z, malaking dagok sa kanyang mental health ang naranasang matinding cyberbullying. Ang Balitang A to Z special report ni Kim Salinas. Medyo shocking to, and at the same time medyo nakakahiya din. Ikinababahala ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang international study na nagsasabing nangunguna ang Pilipinas sa insidente ng bullying sa mga paaralan. Pero ayon sa grupo, hindi na bago ang problemang ito. Both international and even ito yung mga local na mga pag-aaral. Kahit ang DepEd ay nagsasabi na palala yung bullying cases. Sa isang specific na pag-aaral ng PIDS, lumalabas nasa 76% ng ating mga bata ang nag-report na sila ay nakaranas ng bullying. Sa 2018 Study Program for International Student Assessment o PISA na naging basihan ng mga lokal na pag-aaral, ang Pilipinas ang may pinakamaraming bullying incident sa mga bansang kalahok. 65% ng Filipino students ang nagsabing na biktima sila ng bullying ng higit isang beses sa isang buwan. Bagay na naranasan ng grade 10 student na si Hyra. Mga sinasabi po nila na pangit po, ganun po. Tapos, lagi po sinasabi, nasip-sip po sa teacher, ganun po. Kaya, nagkukos po siya sa akin ng anxiety. Gumawa pa niya ng dummy account sa social media ang mga bully at doon nag-post ng masasakit na mga pananalita. Nakakasira po siya ng mental health hanggang sa hindi na po ako nakakapasok na maayos sa school. Na-paranoid na po ako noon. Kaya hindi na rin po ako maayos makausap nung nangyari po yun. Payo ni Hyra, humanap ng lakas at tulong mula sa pamilya at mga guro. Advisor ko po siya. Humingi po ako ng tulong kung paano ko po masosolusyonan po yung problema ko. Rekomendasyon naman ng TDC. Class size. Dapat babaan natin yung class size. Yung mga bata dapat ay hindi naman congested doon sa kanilang classroom. Diba? That's one. Pangalawa, mag-deploy ng maraming mga guidance and counseling professionals or mental health professionals dito po sa ating mga paaralan. Kamakailan, inanunsyo ng Department of Education ang mas mahigpit na patakaran laban sa physical, verbal, psychological o cyberbullying. May 3 hakbang sa Standard Anti-Bullying Policy ng DepEd. Una ay pagre-report ng biktima sa guro, principal o guidance office. Pangalawa, pag-iimbestiga ng paaralan at pagpataw ng resolusyon sa loob ng 30 araw. At ikatlo, kung hindi mariresolba ay pag-akyat ng issue sa DepEd Division Office hanggang sa Central Office. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.